Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ay narito po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano. At muli ay bumabati tayo sa lahat ng mga manonood ng KNL TV o Kingdom New Life TV. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang bansa. Napapanood po tayo sa Amerika, sa Europe, sa Middle East at sa Asia. At dito sa Pilipinas, napapanood po tayo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo ngayon mula po dito sa Diliman sa Quezon City. So purihin ng Panginoon mga minamahal na tagapakinig at tagapanood sa ating lumalaganap na programa. Na po, sa mga nakaraan ay pinalakay natin ang iba't ibang issue ng ating bayan at ang pagtalakay sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga mga minamahal na kapatid na lagi tayong mag-aral. Dinidiligin natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoon? Maliwanag ang sabi niya sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita niya na namumutawi sa ating labi. Kaya mahalaga mga minamahal na kapatid, kung kumakain tayo ng 3 beses isang araw, mahalaga na ating kainin ang salita ng Panginoon. Pagkat ang sabi nga ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan at ang lahat ng mga bagay na narito sa lupa ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya marahil nakikita natin ang mga kaganapan, iba't ibang mga kaguluhan na nangyayari. Subalit ito'y meron ng patiuna na sinasabi ang salita ng Diyos. Subalit mga minamahal, maliwanag na ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at ang di malirip na kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sama sa atin. That's why, tinuruan tayo na kapag ka mananalangin tayo, ang sabi ng salita ng Diyos, Thy kingdom come, Thy will be done. Dito pa lang sa lupa, pwede na natin maranasan ang langit. Paano po natin mararanasan ang langit? Kung ating susundin ang utos ni Kristo, ano ba ang utos ng ating Panginoon? Ang sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kaaway, pakanin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang mga umuusig sa iyo. Ano ang pangako? Lalawig ang iyong buhay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, hindi po relihiyon, hindi sekta, hindi denominasyon. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, maliwanag, makikilala na kayo mga lingkod ko kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa. That's why, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang tagubilin sa atin ng Diyos na ating Panginoon ay huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit po? Sapagkat aanihin po natin anumang bagay ang ating ginawa. Sapagkat ang Diyos ang nagturo sa atin ng katutubong pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tandaan po natin, maliwanag ang sinasabi sa mga nagbabasa ng Biblia sa John 3:16. For God so loved the world. Hallelujah. Amen. Mahal ng Diyos ang lahat. Hindi lamang isang bansa, kundi tayo na mga nilalang ng Diyos, na mga kumilala kay Kristo. Iyan ang tunay na bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos ay ang ipinabubuhay, ginaganap ang utos ng ating Panginoon. Ano bang pangunahing utos ng ating Panginoon? Balikan po natin yung salitang love. We cannot separate the meaning of love from God because love is God and God is love. Hello? Kaya nga mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kahit na ang isang tao ay hindi natin karelihiyon, hindi natin kasekta, hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga sundin natin ang utos ni Kristo. Mag-ibigan kayo. That is the pure gospel of Jesus. The pure gospel of Jesus, the finished work of Jesus, is to love. Love. Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. Hallelujah.
Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at turuan niyo sila sumunod sa akin. Sabi ng Panginoon, hallelujah. Kasi ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ang sabi ni Jesus, matuto kayo sa akin. Sapagkat, sabi ng Ama, ng ang ating Panginoon ay binabautismuhan ni Juan Bautista na nagsalita mula sa langit. Ano ang sabi ng Ama? Ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan niyo siya. Maliwanag ang panawagan ng Ama. Pakinggan. Pagka sinabing pakinggan, hallelujah, hindi lamang pakinggan, unawain ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga, maging ang Ama ang nagsasabi, ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan niyo siya. Sabi nga ni Juan Bautista, hindi siya karapat dapat na magbautismo sa Panginoong Kristo. Subalit mangyari ang kalooban ng Ama. Ay dumating ang banal na Espiritu Santo na bumaba na sa gisag ng isang kalapate. No? Kaya maliwanag na sinasabi ng Biblia sa Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit comes, God will give you the power. Hello? Kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay may kapangyarihan. Kasi nasanay tayo na tawagin tayong Kristiyano. Wala pong masama dyan. Pero hindi tayo tunay na tinawag na Kristiyano. Ang dapat na tawag sa atin, mga minamahal, ay mga disciple of Christ. Hello? There is a difference between a Christian and the disciple of Christ. When you claim that you are a Christian, there are many so-called, they call themselves as a Christian. But remember what Jesus said in Matthew chapter 7, verse 21 to 23. That all you say to me, Lord, Lord. Maybe you say, Lord, we have done many things. We prophesy, even the dead, being alive. But ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanya? I never knew you. Depart from me. Marahil magsasabi ang iba, Panginoon, sa pangalan mo ay nakapagpangaral kami ng mabuting balita. Sa pangalan mo, nakapagpagaling kami. Sa pangalan mo, ay bumuhay kami ng mga patay. Ngunit ano ang sasabihin sa kanila ng ating Panginoon? Kailanman ay hindi ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa ng sabi niya rin sa babaeng Samaritana, hindi na mahalaga kung ikaw ay Hudyo, ikaw ay Griego. Ang mahalaga, ikaw ay sumusunod sa utos ni Kristo. Kaya ang tunay na bayan ng Diyos, yung sumampalataya kay Kristo, yung sumunod sa aral ni Kristo, yung kinikilala si Kristo bilang Mesiyas at tagapagligtas. Kapag hindi mo kinikilala ang Panginoong Kristo bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas, hindi ka tunay na bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos, yung tumanggap sa Panginoon, sumampalataya kay Kristo at sinunod ang kanyang mga utos. Kaya nga, mga minamahal, sa mga huling araw na ito, anong sabi nga?
ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Kaya maraming tao mas piniintindi ang kanyang sarili kaysa sa kapakanan ng iba. Ang tao ay magiging maibigin sa salapi. Sabi sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Di ba? Kaya ang tao ay puro pera, puro kayamanan, puro kapangyarihan. Kahit nga mga magkakamag-anak nag-aaway-away dahil sa pera. O dahil sa hatian sa lupa. Hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. Ano pa ang sabi ng Biblia? Sa mga huling araw, ang tao ay magiging maibigin. Suwail sa mga magulang. Hindi ba ngayon ang mga kabataan? Ay napaka suwail sa mga magulang. Hindi sumusunod. Kaya mga minamahal, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya marapat lamang na sundin ang utos ng ating Panginoon. Na mahalin ang kapwa, ibigin ang mga umuusig, at patuloy tayong idalangin ang ating bansa. Kaya maliwanag na sinabi ng Biblia sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, may pag-asa itong ating bayan. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, if my people, sino yon? Yung tao ng Diyos ay mapagpakumbaba, mananalangin, luluhod. Ano ang pangako ng Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos, diringgin ko ang kanilang mga panalangin at patatawarin sila sa lahat ng kanilang mga pagkakasala. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, wala na pong ibang daan upang ang tao ay maligtas kung hindi ang pangalang Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through His Son. Ano ang sabi ni Kristo? Ako lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala ikang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Pagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao kung hindi ang pangalan Jesus. Kaya ang isang tagasunod ni Kristo, kung gusto nyong maranasan ang himala, ikaw na nakikinig ngayon. Kung meron kang karamdaman, kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang problema, ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan meron kang pananampalataya. At hindi lamang pananampalataya, meron kang matinding pananampalataya. Pagkat sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, for it is impossible to please God without faith. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Kung ikaw ay merong matinding pananampalataya, maniwala ka, gagaling ka, lalaya ka sa pangalan ni Jesus. Nakita ninyo ang mga unang lingkod ng Panginoon? Si Mesak, Shadrach at Abednego na nag-utos si Haring Nebuchadnezzar na ang sino bang hindi sumamba sa rebultong ipinagawa niya ay tatapon doon sa naglalagablog na hudlo. Hindi sumunod itong tatlo. Nanindigan sa kanilang pananampalataya. Ano ang sabi ni Mesak, Shadrach at Abednego? Hindi po kami sasamba dyan, mahal na hari. At kahit hindi pa kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami luluhod dyan. Ano ang sabi na Daniel nang nag-utos si Haring Dario? At dahil si Daniel ay hindi sumunod, ipinatapon doon sa leon. Subalit mga minamahal, alam natin ang buong istorya. Si Daniel ay hindi man lamang kinagat, ni hindi man lamang kinain ng leon. Sa halip, naging maamo ang leon sa kanya. Anong ibig sabihin nito mga minamahal? Kung meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na mangyayari sa iyong buhay. Hallelujah! Kung meron kang matinding pananampalataya, kagaya ng mga unang lingkod ng Panginoon, ang himala ay natural na lamang. Si Pedro, nung nakita niya yung ipinanganak na lumpo na naroon sa harap ng templo at ito'y namamalimos, ang sabi ni Pedro, wala akong maibibigay sa iyong pilak at ginto. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at tuminding ka. Mga kapatid na mga nanonood ngayon, mga kapatid na sumusubaybay ngayon, ang lumpong ito ay nakatayo. Ang lumpong ito ay lumakad. Bakit? Dahil sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Parehong Jesus ang pinaglilingkuran natin. Ang sabi ni Jesus sa Hebrew, Jesus is yesterday, today, and forever. Kaya kung naniniwala ka, nananalig ka sa pangalan ni Jesus, pinagtitiwalaan mo ang kanyang mga salita. Kung ano ang nangyari noon, mangyayari magpasahanggang ngayon. Kung pinagtitiwalaan mo ang pangalan ni Jesus.
Kung naniniwala ka, kapatid, may magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, mga minamahal, ang tagubilin sa atin ang salita ng Panginoon. Huwag natin pabayaan ang pagkakatid. Sa Hebrews chapter 10, verse 25. Sapagkat dito ay lumalakas ang ating espiritu. Tandaan mo, pag malakas ang iyong espiritu, lalakas din ang iyong katawan. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ay nakapagpapagaling. Hallelujah! Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung may karamdaman ka, ngayon pa lang, magaling ka na. Ayon sa iyong pananampalataya. Kung may problema ka, ngayon pa lang, nalutas na ang problema mo. Sapagkat kung meron kang matinding pananampalataya. Pag meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na mangyayari sa buhay mo. You have to activate yourself. Hindi ka lamang isang Kristiyano, kung hindi ikaw ay disciple ni Kristo. Ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng ating Ama na nasa langit. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid, anuman ang problema mo, anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang karamdaman mo. Hallelujah! Ngayong araw na ito, ikaw na nasa loob ng iyong tahanan, hayaan natin na hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. At kung meron kang pinagdadaanan, padala mo sa akin ang iyong mga prayer requests, ang iyong mga question, ang iyong mga tanong. Nandyan po sa inyong TV screen. At tayo po ay idulog natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28 hanggang 29, lumapit tayo, tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahinga. Si Kristo po ang kinauwian ng Sabat. Hindi po yung araw. Marami pong nagkakamali. Maraming pinagtatalunan kung ano ba ang Sabat, Sabado ba o Linggo. Hindi po yon ang mahalaga. Sapagkat si Jesus mismo ang Sabat. Sapagkat sabi ni Jesus, pagka lumapit tayo sa Kanya, kahit anong araw, Monday man yan, Tuesday man yan, Wednesday man yan, Thursday man yan, pagka lumapit ka sa Kanya, sabi ni Jesus, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hallelujah! Nawa ay maunawaan natin ang dahilan kung bakit ang Kristo ay naparito. Maliwanag ang sabi niya sa John chapter 10, verse 10. Naparito siya para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung naniniwala ka, mangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kung nananalig ka, may darating na himala. Hallelujah! Ngayong araw na ito, kapatid, hayaan mo na ipanalangin kita kung ano man ang pinagdadaanan mo. Hallelujah! Father, we thank you, Lord. Pagpalain mo po siya na nakikinig at nanonood ngayon through KNL TV. I pray, O God, in the name of Jesus, I release the blessing, the anointing, favor after favor, miracle after miracle. Ikaw na nakikinig, kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung meron kang cancer, arthritis, rheuma, ikaw ay dialysis, maniwala ka, God will speak to you. God will heal you. Sapagkat maliwanag sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ang sabi ng Panginoon, naparito siya para bigyan tayo ng buhay. Naparito siya para bigyan tayo para sa ikabubuti natin. Para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Lord, I pray, O God, pagalingin mo po ang aking kapatid na ito. At kung ano man ang karamdaman mo, ipatong mo ang iyong kamay kung saan meron kang sakit. Ngayon, makinig ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Gagaling ka, lalaya ka sa pangalan niya. Saan ka man naroon ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, believe in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord. I release the healing, I release the blessing, I release the anointing. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God said, Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na tagapakinig sa programang ito ng Kingdom New Life TV. At kung pinagpala ka ng mensahe na ito, ay tawagan niyo po ang inyong abang lingkod. At kung nais mong maging bahagi ng programang ito, ay maaari po kayong maging kabahagi sa pamamagitan ng inyong kusang loob na pagbibigay. Nandyan po sa inyong screen at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon, sumagana ang Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Sherwin Serrano,
mula po dito sa Kingdom New Life TV. Pansamantala muna tayo magpapaalam, magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na pagbo-broadcast. Tandaan mo kapatid, kung meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na mangyayari sa iyong buhay. To God be the glory, sa Diyos ang papuri. Amen.